Ah, man, ang tao may tatlong bahagi. Bagamat nakaupo ka dyan, Sir Lynn, nag-iisa ka. Pero mayroon kang tatlong bahagi. Ikaw ay mayroong ano? Tawang body. Alam nyo, ang Biblia talaga ay masalimuot. Ang Biblia talaga ay mahirap. Sa totoo lang po, ang Biblia talaga ay hindi basta-basta ituro. Danger po, danger ang Bible. Lagi natin sinasabi na ang Biblia ay nahango sa Hebrew, Aramaic at Greek. And then, i-add natin yung Septuagint. Dahil napakahalaga po sa pag-aaral. Na dapat nating maintindihan. Kaya danger po ang isang pastor na nag-rely sa English Bible. Kaya most of the time, ang mga Biblia natin na study para hindi kayo maligaw. Kasi pag binasa nyo sa ilalim may footnotes. So, may paliwanag. Ano? Kaya, ang pinaka-problema nga po diyan kung sino talaga ang Diyos. Kasi halos hindi ko naintindihan kung sino ang Diyos. Kahit mga pastor, hindi naintindihan kung sino ang Diyos. Kaya danger po. Danger. Danger talaga. Dapat tayo maging mag-ingat. Mag-ingat po tayo. Ano? Pangalawa, ating pangalawa, man has three kinds of simula na naman. Okay? So, pantatlo, man needs salvation of his soul and ano niya, para makuha natin yung ano. Kasi ang danger dito kasi mayroong langit at mayroong lupa. Yan. Ito kasi yung punot dulo eh. Ano? Kagaya no, let's say, in profession, let's say, engineer, doctor, lawyer. So, bawat area mayroon silang specialty. Ako naman, pastor. Ano naman yung area ko? Sasabihin ko to. Yun o. Yun o ang katotohanan. Kaya mayroon tayo nito para mai-drive natin ng husay kung ano to. Kagaya ko, ako'y nakatayo. Ilan ako? Isa. Tama? Pero nag-compose ako ng mayroon akong body, mayroon akong soul. Yung soul na ito nagsasalita. Mayroon akong spirit, ang siya nakakaintindi ng lahat ng bagay. Ang spirit mo kasi, pagising mo sa umaga, ang spirit ang nag-iisip, anong kakainin? Anong pang matrikula ng anak ko? Yun yung spirit. Kaya ang spirit ang nakakaalam kung may Diyos o wala. Ito. At saka ang spirit ang nakakaalam ng langit at impyerno. Dapat maintindihan ito ng tao kasi kagaya ni Sister Linlin, naghanap buhay.
Araw-araw gumagawa. Bigla namatay. Hindi nyo ba napapansin? Yung mga dinadaanan namin. Accident. Diba? Ang buhay ng tao dapat naintindihan natin. May mga ngaral dapat ng tama. Kasi marami nangangaral eh. Papasok, 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 papasok. Nakuha niyo ba yung sitwasyon ng tao? Ang tao na mamatay anytime. Sino rito hindi mamamatay? Taas ang kamay. Di ba napansin niyo? Ngayon, pag namatay ka, pag namatay ka, saan pupunta ang iyong kaluluwa? Dalawang pupunta, langit at? Kaya narito kami. Sister Lynn nangangaral sa iyo. Sister Aya nag-invite sa iyo. Hindi para ikaw ay magpalit ng reliyon. Siya ay galing iglesia. Siya ay katoliko. Siya ay born again. Tatlo. Sabi ko, ang tao, palipat-lipat parang tipaklong. Pastor, ngayon daw wala na siyang sinasambahan. Ha? Ngayon daw wala na siyang sinasambahan. Ay, kahit mayroon o wala, walang problema yun. Basta siya in-invite ni Sister Aya para makapakinig ng Gospel of Salvation. Now, what is the Gospel of Salvation? Titignan natin ano ba yung Gospel of Salvation? Okay. Kaya nga po, ang tao ay ilang bahagi? Tatlo. Mayroon siyang katawan, kaluluwa at spirito. Okay, ngayon, ito si Sister Linlin titingnan mo. Ang ating katawan, parang isang bahay. Para isang bahay, Ikaw baga ay mayroong itak sa inyo. Mayroon. Pag wala kang itak, napakapulubi mo. Anong pang ganyan mo pang... mayroon. Kutsilyo. Di ba ang itak ay may kaluban? Okay. Tinan nyo Alin ang mahalaga, Sister Linlin? Yung kaluban o yung itak? Okay. Ganito yun. Yung katawan mong yan, yung katawan nating ito, hindi yung mahalaga ito. Ang mahalaga, ito. Bakit? Ito kasi ang pupunta dito at dito eh. Yun naman katawan natin eh. 3 days lang yan, bulok na yan eh. Di ba kasi Pastor Linlin ang pag-aaral? Ang mahalaga ito. Kasi, pag ikaw ay namatay, man has 3 kinds of? Okay, number 1. Ano ang physical death? Yung paghihiwalay, Sister Gloria, ng iyong kaluluwa sa iyong katawan. Ano yan? Physical? Na kamatayan. Kamatayang katawan. Tignan niyo Totoo kaya na mamamatay ang tao? So, ang ating pinag-aralan dito, hindi haka-haka, hindi guni-guni. Ito'y totoo. Ibig sabihin, physical, the separation of your soul from the body. Paghihiwalay ng iyong kaluluwa sa iyong katawan. Okay. Pangalawa, mayroon tinatawag na spiritual. Spiritual na? Kamatayan. Ano yung spiritual na kamatayan? Paghihiwalay ng iyong kaluluwa sa Diyos. So, saan ang punta mo? Dito na. Narito ka na. And tanong, sa bahay, alin ang nasasaktan? Yung bahay o yung taong nasa loob ng bahay? Ito'y pag-aaral, mag-react kayo kung hindi tama. Ito bahay, walang tao. Babatuhin ko yung babatuhin ito. May sisigaw o wala? Wala. Pag may, ngayon, narito tayong lahat. May sumipa sa pinto. Sinong sisigaw? Sinong magre-react? Tayo na sa loob o yung pinto? Ito yung ating katawan. Yung ating katawan, Pag ito'y pinalo,
Hindi ito ang nasasaktan. Hindi. Ito ang nagsasalita. Bakit? Physical death. Ano yun? Paghiwalay ng kaluluwa saan? Pag humihiwalay ang kaluluwa sa katawan, kahit gayatin mo ito ng pinaw, kahit sunugin mo, kahit tadtarin mo ito, may sisigaw, wala. Bakit? Yung nasasaktan, umalis. Ito po'y pag-aaral, ito po'y katotohanan. Hindi ho ito panguhula. Hindi ito pagyakag sa relihiyon. Wala po ito. Walang koneksyon ito. Tataka ka sa mga tao eh. Relax na relax eh. Biglang namatay. Mga kapatid, tandaan niyo ito, hindi ito biro. May langit po at may impyerno. Ang nasasaktan po, hindi ito, kundi yung nagsasalita. Sterling, marunong ka magluto. Napasok ka na, hindi pa? Oh, maraming beses na. Hindi mahina yan. Pag uwi mo, magpakulo ka ng isang kawaling langis. Yung kulong-kulo ha, lub-lub mo to. Pakiramdam mo, ano kaya? Ang sakit ano? Hindi naman sister ito nasasaktan eh. Pag nilulub-lub mo ito mang nagsasalita, itong kaluluwa. Pag umalis ito, kahit ilub-lub ng ilub-lub ito, magdamag maghapon, wala nang sisigaw. Bakit? Yung nasasaktan, umalis na nga eh. Pag alis nito ngayon, pag sa impyerno yan pupunta, ano yung mangyayari sa'yo? Alin ko yung nilub-lub mo, mainit, inalis mo, okay. Pero pag nasa impyerno ng kaluluwa mo, paano ka paalis doon? Kaya kami nangangaral, bago ka mamatay, maiwasan natin ang impyerno. Sa anong paraan? Papasok sa reliyon? Papasok ka dito? Mali. Ito, pakinggan mo. Para maintindihan natin. So, ibig sabihin, mayroong tinatawag na eternal. Eternal death, right? Ano yung eternal death? Walang katapusan? Pagdurusa sa impyerno. Isipin mo, Sister Len, ibabad mo yung iyong daliri, ang iyong kamay sa kumukulong langis. Lifetime? Just imagine. Lifetime? Bakit? Pag itong kaluluwa mo ay pupunta sa impyerno. Kasi ang nasasaktan, ano, yung bahay o yung tao? Ano nasasaktan? Yung bahay o yung tao? Oh, ano nasasaktan sa katawan? Itong kaluluwa o itong katawan? Pag ang kaluluwa mo nasasaktan, pupunta sa impyerno, ano mangyayari sa'yo? Eh ito, 3 days nga lang ito, bulok na eh. Kailangan na ito ilibing. Mamamaho ito eh. Eh ito nagsasalita, hindi ito mamamaho. Kaso lang, ito'y nasasaktan. Kung ito'y nasa impyerno na, Sister Linlin, lifetime, anong gagawin mo sa buhay mo? Kaya bago mangyari yan, si Sister Aya na Sister Ayang i-share sa iyo yung kaligtasan na tanggap niya sa Diyos. Kasi pakatandaan mo, langit at ang pupuntang langit at pupuntang impyerno ay ang iyong kaluluwa. Ngayon, pag sa oras na matay ka at hindi mo alam ang iyong kaluluwa pupunta ng langit, matik ho yun saan. Kaya magpapasalamat ka kay Sister Aya. In-invite ka dito. Kasi halos lahat ng relihiyon, kuyog, sama. Wala, kuyog lang. Ayan. Kung saan-saan nasama. Sama ka ng sama, ulog na sa atin, bigla kang nabangga, tinamaan ka ng kidlat. Bigla kang na heart attack. Kumusta ang iyong kaluluwa? So, dito tayo. Man needs what? Salvation. Oh, ito na ngayon, Sister Lynn. Kailangan mo. Basahin natin. Ano nakalagay sa Romans? Romans 15. 1 Corinthians 15. 1 Corinthians 15. Tagalog. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya namang ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo
kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya ng walang kabuluhan. Oh, sige. Sapagkat binigay ko sa inyo una sa lahat ang aking namang tinanggap. Oh, tinanggap niya. Ano yung tinanggap niya? Kaligtasan. Ibinigay. Anong sabi? Na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Okay. Tingnan niyo. So, number 1, Sister Linlin, ikaw ay makasalanan. Naniwala ka? O hindi? Opo. Okay, good. Pangalawa, Sister Linlin, ikaw ay mamamatay. Niwala ka? Yes po. Okay. So, hindi pwedeng tagyan, Sister Linlin, ang ating pinag-aralan dito. Pero pag sasabihin ko, Sister Linlin, yung aming reliyon, yung aming samahan ay totoo. Ano kaya, kapayag ka? Oh. Hindi. Wala akong sinasabi dyan. Ang aking sinasabi, Sister Linlin, ikaw ay makasalanan. Sabi mo, opo. Yes po. Sister Linlin, mamamatay ka. Opo. Pantatlo, ito yung mahalaga para sa iyo. Kaligtasan ng iyong paano? Paano ka maligtas? Si Kristo'y namatay sa krus dahil sa iyo. Ang Panginoong Hesus namatay sa krus para sa iyong kasalanan. Kailangan mong malaman bakit siya'y namatay sa krus. Ano ang dapat gagawin? Ba't siya namatay sa krus? Ang ibig sabihin, basahin natin sa Roma. 6:23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Nagbigay siya ng kaloob. Sister Linlin, ikaw ay makasalanan? Ikaw ay mamamatay? Nagbigay ang Panginoon ng kaloob sa iyo. Anong ibinigay? Buhay na walang... Ano ang buhay na walang hanggan? Mayroong kaparusahang walang... Anong ibinigay ng Diyos sa iyo? Kaloob. Ano ang kaloob? Ang kaloob, Sister Linlin, may bayad, wala? Wala. Pag tinanggap mo, Sister Gloria, maangkin mo. Pag ayaw mong tanggapin, kaloob eh. Kaya, Sister Linlin, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Pag tanggapin mo ang buhay na walang hanggan, magkakaroon ka ng kaligtasan ng iyong kaluluwa. Titinan nga natin, pag tinanggap mo ang kaloob, anong mangyayari sa'yo pag tinanggap mo ang kaloob? John Basa natin. 1:12. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sister Linlin, ano ka? Makasalanan? Ano ka? Mamamatay? Kailangan mo ng kaligtasan? Kaligtasan ng iyong? Anong kaparaanan ng kaligtasan? Tatanggapin? Ano ang tatanggapin? Buhay na walang? Pag tinanggap mo, anong mangyari sa iyo? Ika'y nagiging anak. Okay, tingnan natin. Pag tinanggap mo, anong mangyari sa iyo? Magiging anak ng Diyos. Tanong, kailan ka naging anak? Pagsama mo sa relihiyon o pagtanggap kay Kristo? Basahin natin ulit. Paano ka naging anak? Tingnan natin, sige. John 1:12 po. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Pastor, paano ko mapatunayan na pag tinanggap ko si Kristo, ako ngayon naging anak? Romans 8:16. Sapagkat hindi nyo, 16 na po, ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos.
pag tinanggap mo, Sister Lynn, ikay naging anak. Paano mo pa ito naging anak? Espiritu ng Diyos at ang espiritu mo ang nagpatutunay kay anak ng... Okay. Titignan natin ito. May anak ka? Meron po. Ilan? Dalawa po. May asawa? Meron po. Ilan? Sampo. Meron. Yan. Okay. Isa, dalawa. Okay. Anong relasyon? Kayo kasal, hindi? Hindi po. Eh, hindi mo asawa yun. Boyfriend lang. Tingnan mo ha. Usong-uso nga ngayon, ano? Tingnan mo ha. Natatawa si Gloria. Tutuwid natin yan ha. Itutuwid natin yan. Pag nasa Panginoon tayo, ituwid natin yan. Ayusin natin yan. Ipaplansya natin yan. Bawal ho kasi yan eh. Kasi namumuhay ka na sa kasalanan. Iba kasi yung nangangalo niya. Iba yung adultery at saka fornication. Magkakaiba yun eh. Okay. So, ating titingnan ha, kasi anak. Ako ay may 3 anak. Pag tinanggap mo ang Panginoon, ikay naging anak ng... So, pag-usapan natin, ano ba yung pagiging anak? So, ang ibig sabihin pagiging anak speaks about relationship. Tama? Ako ay may 3 anak. 2 nurses, 1 engineer, ito. Pag namatay yung 3, pag namatay silang 3, ang tanong, sila ba'y mananatili kong anak? Sister Lynn, di na. Ayun! Good! Talo mo pa yung abogado. Nasagot mo ng tama. Ang ibig sabihin, pag ikaw, Sister Lynn, ay anak ng Diyos, mamatay ka mabuhay ay? Mamatay ka mabuhay. Kailan ka nga naging anak? Hindi nyo naintindihan. Pagtanggap. Pag tinanggap mo, ikaw ay naging anak. Pag anak, mamatay mabuhay, anak. Kaya, pag mayroon kang relasyon, Sister Lynn, pag namatay ka, may relasyon ka sa Panginoon. Pag namatay ka, siguro sa langit. Yan ang sinasabi ko eh. Tapon nyo na ngayon doon sa malayo. Kung na ngayon niya ilagay nyo. Nabitawan ko lang. So, sa side track ko yun. So, yan ha. Sa Sister Lynn. Ang tanong ko sa iyo ngayon, willing mo bang tanggapin ang kaloob ng buhay na walang hanggan? Dahil alam niyo yung manliligaw, nagkaroon sila ng relasyon sa pamagitan ng bibig. Walang nagkaroon ng relasyon na hindi sa pamagitan ng bibig. Kung mayroon man sign language, mga hindi makapagsalita yun. Pero kung nakapagsalita, ibig sabihin, yung mag-asawa nagkaroon ng relasyon, magkatipan nagkaroon ng relasyon. Kaya, paano ka magkaroon ng relasyon sa Panginoon? Ipapahayag mo na yung bibig. Sumampalataya ka sa iyong puso. Maligtas ang iyong kaloob. Tama? Ipapahayag. Tayo po ay yumuko lahat. Sister Lynn, sumunod ka sa panalangin. Panginoon, narinig ko ang mensahe. Mensahe ng kaligtasan. Ako po yung makasalanan. Patawarin po ninyo ako. Tinatanggap kita bilang Panginoon. Ang aking tagapagligtas ng aking kaluluwa at espiritu. Salamat sa kapatawaran. Salamat sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Papansin niyo, very simple ho ang kaligtasan. Hindi ka pupunta ng Ilocos, Banawag, na nahulog at taktak sa Antipolo, o pupunta ka sa amin sa Banahaw, o pupunta ka sa amin, lagpas sa amin sa Lukban, sa Kamaynitud. Ayun ako. Pag ikaw ho ay mayroong tunay na relasyon sa Panginoon, ulitin ko, Sister Lynn ha, pasalamatan mo Sister Aya. Kasi in-invite ka niya at pinaunlakan mo. So nagkakaroon ka ngayon ng pagkakataong makapakinig ng Gospel of. Ang Gospel of Salvation, ito lamang po ang tanging paraan para magkaroon ng kaligtasan ang isang tao. Wala na pong iba. Wala na po. Itong Gospel of Salvation, ito yung tanging paraan. Kaya kami rito nagsama-sama para paglilingkuran ng Panginoon.
just because of the gospel of salvation. What is the gospel of salvation? Christ died on the cross just because of your sins. Sa halip na ikaw'y pupuntang impyerno, siya ang namatay para sa lahat. Ang tawag yan ho sa Greek preposition ay hoper and anti. Ibig sabihin, in behalf of. Sa halip na ikaw ang mamatay, sister, siya ang namatay dahil sa iyo. Very simple. Yan lang po ang sinishare namin. What is the gospel of salvation? Meron kang concern, meron kang tanong, huwag kang mahiya. Pakibura nga. Magamit. Paano makakasigurado kapag tinanggap ko na talaga ang Panginoon, paano makakasigurado talagang ako ay masasabi kong ako'y ligtas kahit ako naman ay nagkakasala? Okay. So, unang tanong, paano ka sigurado? Pangalawa, kahit ako'y nagkakasala. Paano ko matitiyak na ako'y ligtas? Sapagkat ako'y patuloy na nagkakasala. Ang kaligtasan kaloob. Pag tinanggap mo, walang bayad. Mapasaya. Balikan ng tanong, paano ko matitiyak? May dalawang klaseng manliligaw. Dalawang lalaking nanliligaw sa isang babae. Yung totoo at pag totoo, saan ang galing? Sa puso. Pag hindi. Pag tinanggap mo, ayon sa katanong, pag tinanggap mo ang Panginoon, gagaling sa puso. Sapagkat ang nanggagaling sa puso ay tunay na pagmamahal. Paglilingkuran mo ang Panginoon. Yun yung evidence na totoo ang iyong pagtanggap. Kasi pag hindi ka maglilingkod sa Diyos. Ang tunay na ligtas, naglilingkod sa Diyos. Kami, layo ng mga pinanggalingan namin. Quezon City, Quezon Province, nagsama-sama kami rito just because love namin ang Panginoon Jesus. Hindi dito. Dalawang lalaki, again, totoong manliligaw at yung hindi. Ang lalaking totoong manliligaw sa isang babae, hindi niya pwedeng bastusin at bastusin ang babae. Pero yung hindi, tunay na tumanggap kay Kristo, nanggagaling sa puso, pinaglilingkuran ng Panginoon. At ang paglilingkod niya, pagrelihiyon ito. Pagtotoo ito. Pangalawa, patuloy na nagkakasala. Dapat maintindihan ito ng tao eh. Kasi ito yung ang nagkakasala sa iyo katawan. Si Kristo namatay sa krus para sa iyong kasalanan. Tinatawad na nga yung klaseng kasalanan, ikamamatay ng iyong kaluluwa sa impyerno. Tinatawad na sa krus ng Kalbaryo. Ang nagkakasala sa iyo yung katawan. Ito. Pero itong nagsasalita. Ang iniligtas, itong nagsasalita. Ang hindi iniligtas, itong katawan. Kaya ang nagkakasala, bagamat ligtas ka, itong kaso lang, may Holy Spirit na kukontrol. Grieve not the Holy Spirit which is in you. Kaya kung nagkakasala ka, inamin mo. Pagkaya ni Steve Lawson, inamin niya na siya ay ganun ang paglilingkod sa ito. Pero pag ayaw mong aminin, inamin mo na kayo makasalanan, tinanggap mo siya, yun yung tama. Pag ayaw mong aminin na kayo makasalanan, paano mo tanggapin? Yung tagapagligtas mo, na hindi ka naman naniniwala sa kanya. Nakuha ninyo? Ang tanong at ang sagot. Kaya, mahirap po
sa isang tao kumikilala sa Diyos na hindi niya aminin na siya'y makasalanan? Malaking problema ho yun. Paano ka patawarin ng isang taong nagawa mo ng kasalanan kung ayaw mong aminin na ikaw ay nakagawa ng kasalanan? Siya bagay magpapatawad sa iyo, matigas ang ulo mo? Diba? Kaya kailangan nating naintindihan yung ating tayo, yung ating lagay. Kasi marami mga tao ngayon kumikilala sa Diyos. Saan? Ang sabi ng Panginoon, tama si Propeta Isaias. Ang mga tao ito tumatawag sa akin sa pamagitan ng bibig, pero ang puso napakalayo sa akin. Kaya nga, paano mapatunayan na ikiligtas? Dalawa. Totoo at hindi. Pag totoo, kasi karamihan sa mga tao ngayon kumikilala sa Diyos, bibig eh. Wala sa puso. Ang nasa puso, nagbabago ang tao. Lahat.